Mabuhay! So, nakatry tayo ng maraming videos already. Well, sobrang dami, pero nakatry na tayo ng music videos, tsaka performance ng Beanie. So, this time, ang goal naman natin is makilala yung personality nila behind the performances and maybe yung story din nila. So, this time, we're gonna try yung interview nila with Karen Davila, showing yung mga hugot sa buhay ng Beanie para makilala natin sila and baka finally makapili na tayo ng bias based dun sa personalities nila. So, join me in enjoying this interview. Saan nanggaling ang Beanie? Ang Beanie po, galing po siya sa word na Karen Davila. Beanie. So, in English, young lady. Cute! Excited sila. Ang pinaka-goal namin is to inspire yung kabataan. Lalo na nagsimula po kami at an early age, 15, 16. So, parang gusto namin iparating sa kanila na walang age yung pag-abot sa pangarap. Pero lahat ba kayo noon magkakaibigan na? Violet reaction. Lakas ng line manoy. Bakit nagkaasaran ba kayo noon? Sobrang helpful po na tumira po kami sa isang bahay. So yung bond po namin is naging stronger and now we're like family. Pero Audition. Si Sheena and Gwen po yung pinalad po na makapasok sa PBB. Tapos yung the rest ng girls po, parang nakitaan po ni Direk Laura ng potential po sa singing and dancing. No idea po kami talaga na may project po for P-pop hanggang sa pinagsama po kami sa bootcamp, tapos may elimination round, tapos pinagsama na po kami sa training po hanggang sa may elimination din po ulit hanggang sa naging final 8 na po. Wow! Dami nilang pinagdaanan pala. Kala ko nung debut sila ng 2021, a few months lang sila nag-training, pero here we can see na ang laki na naging progress nila from where they started. And so far, ang galing nilang sumagot. I'm proud of sina Joanna, Stacy, and Maloy. Excited to hear the others as well. Ngayon, ang dami nyo ng mga fans at mga views. Pero nung nagsisimula kayo, hindi ganon. We are Relatable. pandemic babies po. Nung time na nakakalabas na po kami, we really started from scratch po. Like even yung pag-promote po na we had to give out flyers. Everybody walk around the Nondo, giving all that po. May clip po si Ate Maloy na kumakalat ngayon sa TikTok na, Kuya, this is your lucky day dahil makikilala mo na ang Baby! Iipit kaya natin sa mga motor. Pwede ba yun? Kuya, it's your lucky day dahil makikilala mo kami. Swerte no kuya na yun. Yun po yung parang Kasi yung iba din ba? Mga One of the first few. Yung iba tinatanggal. Yung iba tinatapon lang po. First time kong marinig yung mga nila, speaking voice. And mas lalo ko na-connect. Mas lalo ko sila na-appreciate. tinatapon. Oh wow! Gano'ng kasakit yun kulit Ay, noon? sad lang kasi pinaghirapan mo namin yung flyers. Oo. Tapos yung minsan Cute. nakikita namin sa basurahan na po yun. Pero did you ever Bad. think of giving up, Sheena? Of At giving one flyers? point? Maraming beses po umabot po sa time na yun. Kasi siguro nung umabot na sa 1 year na kami, tapos 2 years, kahit nag-debut na kami, feeling ko walang nangyayari. Hoy! Parang stagnant na Oo. lang. Oo, naiyak ka. Uy, ano ba yan? Okay lang. Emotional naman. Hindi, kasi po syempre yung daming times na, example sa mga events, yung if ever may meet and greet, yung nadadaanan lang, tapos kapag nagpo-perform, ginanood mga tao, dinadaanan lang. Kasi grabe training namin para daanan nyo na kami. Oo nga naman. Parang, syempre yung ibang mga tao hindi nila na-appreciate yung years na ginugol of this women. So, hindi lang sila basta talent, hindi lang sila basta artist. So, they're also people. Papagod din. So, happy for them na finally dito, mas maraming tao nakaka-appreciate sa kanila. And personally, nagsa-start pa lang ako pero nakaka-proud. Parang saan pa yung stamina na ano pa bang mga Grabe talaga po yung kinayod namin. As in, kinayod po talaga namin to lahat. Sinacrifice namin yung time namin for our families, for ourselves, na
talagang nag-focus kami sa Bini kasi yun nga po yung time na nag-shutdown po yung ABS. Parang natakot kami na saan kami dadalhin. Kasi ang dami na po namin na sacrifices. So, nasa isip ko talaga nun, shocks. Anong mangyayari sa atin? Nag-give up na ba tayo? Pero sobrang talagang grabe yung pasasalamat po namin sa management, especially Grabe, kahit bare face nila. Here, kahit si Gwen. Ganda pa rin. sa tatay namin na si Direk Lore na inilaban po talaga kami na kahit wala pa kaming pinapatunayan, pero inilaban niya kami. Kaya ngayon Thank you, Direk nag-give back Lauren. kami, ginagawa namin yung best namin. And sobra kaming thankful sa blooms namin, sa mga tao na talagang grabe yung pag-support and pagmamahal sa amin. So, Good job, yun, Blooms. nakaka-overwhelm po, pero ine-enjoy lang namin. Sobrang sarap po talaga. My dad always says naman na he always checks up with the academics, if how is school, and all. Ayan, si tita, si tito. Hello po. Ayan. Si kapatid. Ayan. Family ni Mika. So, he asked me like, are you still happy? Like, parang di ko ma-imagine sarili ko doing something else. Kahit at first it was very hard. Lalo po yung nanay ko, siguro po dahil taga-Bohol po ako, so mag-isa lang po talaga ako. dito. Bohol! Pag nagkakasakit lang po siguro ako, parang sinabi, lagi ka na lang nagkakasakit, ano, tigil mo, umuwi ka na lang dito. Oo. Main rapper na yun. Pero parang naisip ko naman, parang sayang naman yung pinaghirapan ko. Broadcaster ko po nung bata ako, parang ginawa ko lang po siya Bagay. kasi gusto ko lang din po. Pero naging pangarap ko na lang din bigla. Yung mama ko po, ano lang, yung normal parent na mag-worry lang talaga na gutom ka ba, gano'n. Or masyado ka na bang pagod, ganyan. Kasi kapag hindi mo na kaya, okay lang naman, like back to school na lang. Yun lang po yung lagi Gwen is glowing. Grabe. na sinasabi, na susuporta niya ako kahit ano man yung decision ko. Palagay niyo ano ang hirap niyo sa buhay na nagbibigay ng lakas sa inyo? Ganda rin na questions. Siguro Karen. po yung pinaka nag-push sa akin dito. Actually, 50-50 po siya nung nawala po si Mami. Kalahati nun parang. Namatay ang mama mo. Kailan? Kalagitnaan ko na. Medyo napakwait ako dun guys kasi I can relate. So, mahirap yung experience na yun. Go, Sheena. I don't know how to, but ano ba to? Just want to, to tell you that, we're very sorry, but, your mom just passed away just this morning. Kaya po ako pumasok kasi supportado po ako ng nanay ko. Siya po nag-push sa akin na ituloy yung auditions kahit ayaw ka nga mag-audition. Grabe yung support sa akin ni Mami kaya no. Nung nawala siya parang ano bang sense na andito ako. Gusto nung saklap bago kasi mawala si Mami. Matagal po siyang nakakoma. Mga ilang buwan po siya nakakoma, mga mag-1 year na din, mga 10 months. Hanggang sa nagising na lang po yung lola ko na wala na si Mami. Sumuko na. Ang mahirap pa po kasi ng pandemic, tapos minor pa po ako. Tapos hindi ako May pandemic makaplane, din. land lang. Ang daming requirements. Hindi ko na naabutan buro niya, wala na akong naabutan sa bahay. Umuwi na lang ako na wala na si Mami sa bahay, wala na yung mga kagamitan niya doon sa kwarto kasi na ako sa bahay. Wala kang closure. You never got to say goodbye. Oh my Lord. What about your dad? Panganak pa lang po ako, wala na po siya, may ibang pamilya. Ang meron na lang po sa akin actually grandparents po, pero recently, namatay din po yung lola ko. I have my lola and my brother. Kaming tatlo na lang. Oh my gosh, I'm so sorry. Grabe. Ikaw ba ang breadwinner? Opo. Kasi po ang lola ko matanda na rin. So, maasa na lang sa pension. So, ako po tulad ko makakayot. Maluya ka tayo. Oo, lahat. You found respect for Sheena. Aside sa nakarelate ako, pandemic rin na wala si mom.
Grabe. Thank you sa nag-suggest na panoorin tong interview na to. So, mas na-appreciate natin more yung craft ng Bini dahil sa hard work tsaka lahat ng pinagdaanan nila. Sorry, dito ako nag-post. Medyo funny yung face ni Gwen. Sorry. Lahat sila naiiyak na. Alam ko na may Maloy, ikaw naman, ano ang kwento ng buhay? Kaya natatawa sa buhay yun. Anong kwento ng Tawa din. Ako po, isa lang po ako normal na mamamayan ng Pilipinas. Pero yun po, yung pangarap ko talaga is mataguyod po talaga yung pamilya ko. Kasi, especially nung umuwi po yung tatay ko, kasi galing po siyang ibang bansa. Cute. OFW po siya for 13 years. Naawa po ako sa pamilya ko na hindi ko po in-expect na dadating kami sa point na gano'n. Kasi yung tatay ko po driver siya. Nanay ko po, wala po siyang stable na trabaho. So, wala po talaga kaming source of income talaga. Ako lang po talaga yung naasahan. Mga kapatid ko po nag-aaral na ako pa po yung tumutulong para makapag-aral. Ngayon po, pangarap ko talaga na hindi na namin ulit maproblemahin yung ganun problema. Ngayon po, napagtapos Amen. ko po ng pag-aaral yung ate ko. So, ano po, parang kami po yung nagtutulungan para. Ikaw naman, Stacy, ikwento mo ang buhay mo. Taga Nueva Vizcaya po ako. Kami dalawa lang Lapit po talaga lang ng mami sa ko po. Yung mami ko hometown. po, single mom po siya. Tarlac. So, siya po talaga yung nagpalaki po sa akin. Since birth, kasi syempre pinanganak siya nga. Okay. Siya po yung nagpalaki po sa akin. And kasi pangarap po ni mami na maging mag-aral po sa isang culinary school. And nung nakakaipon na po kami Wow. din, pinatapos ko rin po siya sa... Okay. Natatouch ako sa kwento niyo. So, in effect, binayaran mo ang Naiiyak ako. tuition ng nanay mo. Opo. That's Okay, yun. hindi na ikaw naman ang nagpaaral Giving sa back. nanay mo. Parang may joke pa nga yung nanay ko na parang nakita kasi yung half ng ganito niya na nagtatago siya. Tapos sabi daw nung nagsisingil Nung na, 5'6". sabi daw nung nagsisingil na, sabihin mo sa nanay mo ha na isama yung yung buhok niya pag umalis siya. Parang gano'n, kasi nga nahuli siya na nagtatago. Siguro mga grade 6 na po ako doon, pa high school na po. Minsan wala po talaga kaming makain. Alam niyo po yung parang yung ng coconut lang, tas yung niyog lang, yun lang kinakain namin, tas Yung ano ng niyog? anong pang tawag nun? Yung katas? Yung katas o laman ng niyog. Tapos Gata ng niyog. nilalagay namin ng rice lang na minsan inuutang pa namin sa kapitbahay namin para lang kumain kami. Ayoko lang na mangyari po ulit yun. Magkano ang una mong ipinadala Cute. Oh, shucks. sa probinsya? 200,000. Grabe naman. Yaman? Siguro po nasa mga 10 to 20. Grabe. Siyempre po masaya. Parang yun na po yung Laki yun. dati binibigyan ko po kasi sila ng monthly po eh. Tapos ngayon po parang pinapaayos po namin yung bahay namin. Ako na po nagtutuloy na pinapaaral ko The po dream. yung dalawa ko pong kapatid kasi nagtatrabaho na po yung dalawa. Alam mo, naiiyak ako sa inyo kasi grabe ang responsibilidad ninyong mga babae, no? Okay, Aya. Taga Cebu po ako originally po. I was born and Cebuana? raised in Cebu. Tapos nung nasa Cebu po Wow. ako, parang teens din po ako that time na na-realize ko po, parang mas gusto ko po na mag-earn for myself. Buti naman po ngayon, I'm both studying and working at the same time po. Parang blessing in Grabe. disguise din po siya na nandito po ako. Kasi nung pandemic po, yung family ko po kasi, all of them, 3 of them, my brother and my parents, they're in the hotel industry. Tapos nung pandemic po, they all lost Wala. their jobs. So, ang dami ding utang that time. Ngayon kaya, kahit minsan mahirap po siya na pagsabayin yung school and work. Pero kasi, I get to look back on those days na yung parang naghihirap po. And parang ito na lang din po yung reward ko. And especially na sobrang laking trust din po yung binigay nila Multitasking. sa akin dito Relatable. po. Yun po, ang sarap sa feeling din na natitreat ko na po sila na hanggang pangarap ko lang po yung dati po. When ikaw naman, taga Yes saan po. ka? Yung mga magulang mo Taga na saan ka? I'm from Bicol po, Alayo. Ngayon pa lang, South. mom ko po, single mom na lang siya kasi nawala rin yung dad ko, 4 years old pa lang po. Nabaon din po talaga kami sa
utang. Ako while studying before, rumaraket-raket po ako sa mga events, ganyan, kung ano na pinasok ko din. Raketera? Minsan sa school, nagbebenta ng mga kung ano-ano po, pagkain, ganyan. Binibenta mo sa Ay, ang dami po talaga mga snacks, tas mga graham balls, mga ganyan, kung ano-ano. Madiskarte. Madiskarte si Opo, Gwen. talaga. Opo, kasi ginagawa ko, as much as possible, magsisave talaga ako para kunyari may projects. Hindi na ako hihingi sa mama ko po, ganun. Good Nung job. tumatagal po, parang yung, may kapatid po ako na kailangan na rin talaga mag-stop. Kasi talagang walang-wala na rin po talaga kami. Hirap na po talaga si mama. Tas, taga Bicol kayo. Mapapanood ba ng pamilya mo ang concert? ay, opo, pupunta po ang family ko. Ang Bicol. Mapapanood nila. Look at to. Ay! Lakas ni Gwen. Pagpuputulan mo. Yeah. Ako rin po. Diba? Lahat kayo. Saka narinig ko yung Bicolana na sa voice niya. So, adds to the charm as well. Hirap mamili ng bias, guys. Sabi ni Maloy yun. Uy! Kay Mika naman. Para kang foreigner, Mika. Kasi po galing ako sa States, tapos Ang sosyal. char. Joke lang po. Joke lang, akala ko totoo. Pero I was born in Cebu, tapos yun, from Cebu then on, din, palipat-lipat kami ng lugar. So, Represent. pag tinatanong po ako kung saan po ako galing, hindi ko rin po alam. Para sa mga kasamahan mo, mas medyo stable. Yes po. Anong natutunan mo sa mga kasamahan mo? There are a lot of different types. Not judge anyone with how they act. Katulad po ko ni Stace, Humina yung audio, pero good job kay Karen. Kumbaga, hindi kailangan lahat sub-story, pero na-lead niya yung question kay Mika into learnings naman about others. So, yun eh. Siyempre, iba tayo ng struggles, pinagdadaanan. Hindi natin pwede sabing lahat madali kay Mika dahil wala siyang kumbaga struggle story. Siyempre, may iba rin siyang naging struggles din. So, maganda rin na nakikita niya yung difference. So, kumbaga, awareness din, kumbaga. si only child po ako. Yung daddy ko po OFW before pandemic po. Si mami po housewife. Ang kasama ko lang talaga palagi sa bahay, lolo't lola, kasi 5 lang po kami. So wala si daddy, wala si mami, lolo't lola lang talaga. Yung feeling ko pinaka-down talaga ako sa buhay ko na to the point na sinasaktan ko yung sarili ko. Yung namatay po si lolo kasi parang wala akong magawa kasi hindi ako makauwi po kasi nga nandito po ako sa Bini House, pandemic noon, bawal kami lumabas. Pag naisip ko lang yung tinatanong niya kasi ako palagi, okay lang ko kayo mapapanood ng live kasi never niya po kami napanood ng live. Sayang. Ayun, feeling ko ginaid niya din talaga ako, ginaid niya kami kasi nung time na nawala siya, parang doon naman lumuwag. Nasayang lang, hindi niya po naabutan. Pero ayun, masaya naman po ako, close po ako sa family ko, kahit mga tito, tita ko, mga pinsan ko. Hindi ko na feel na only child ako kasi bukod sa mga pinsan ko, meron pa akong 7 So, minsan pag nafe-feel ko lang na nahihirapan ako, Naiyak si Mika. titignan nyo lang silang 7, parang mas mahirap yung pinagdaanan nila sa akin. Una, nag-away-away ba kayo? Na, juicy. Lagi. Oh my gosh. So, sino ang Lagi. peacemaker? Ay, may mga neutral. Ayan. Iba-iba. Oh, sino? Siguro pinaka-balance. Sino? Yung bebe. Sino ang ate ng grupo? Ay, yung oldest po namin si The ate, Aya. yes. So, Si Aya. siya ang pinapakinggan. Ikaw. Hindi naman daw. Ito. Oh, lahat kayo tumira sa iisang bahay. Sino ang pinakamakalat? Yung totoo. Safe answers. po kami makat, pero nililinis po namin kanya-kanya. O sino ang pinakamalinis? Stacy. Si Wow. Si, okay. 1-4. Proud. Sinong pinaka-vain? Vain. Ano yun? Maloy. Ano yun? Sino ang Bagay naman. pinaka-simple? Ito, si Aya. Aya. Ay, ate Gwen. Ate Gwen. Colette. Si Bebe. Si Gwen. Si Bebe. Iba-iba. Si Bebe. Bebe, tawag kay Gwen. Ayan. Bagay naman nila, simple. Aya, Gwen, Colette. Sino pinaka-maingay?
Si Stop. Pero yung pinaka, hindi ako sobrang ingay. Hindi ko si Ate Denial. Si Joanna. Ay, hindi po, grabe po talaga. As in, titip po yung tawa niyo. Sino pinaka-moody? Yung totoo. Wala, si Amber. Sino mainit ng ulo? Ate ko lang. Moody ba? Okay. Dahil ba taga siya, buhol? Hindi ko alam. Minsan po si Mika. Si Mika. Passive aggressive lang. Kasi Sino ang pinaka-pasensyosa? Anong pasensya? Mahaba pa sa Patient, mga papasensyosa. Ate Jo! Inaangkin daw ni Maloy. Wala. Maloy ba? Maloy. I feel like, Ate Jo. Si Jo may ugali. Minsan. Spilling the tea, Mika. Feeling ko kasi leader si Joanna. So, mas mahaba pa. Pero minsan napupuno May yung ugali post din talaga. yun. Madalas. Ang galing, no? Leader si Joanna, pero hindi siya yung oldest. Feel mo naman yung ano niya. Skills. May ate vibe. Second to naman sa Sagot ko na yung sino ang boy crazy? Ito po. Boy crazy. Lina. Marami siyang crush. Nagugulat ako siya. Fun din, no? Si Ate Karen. Si Beanie Karen. Maraming nagugulat din po ako. Raise your hand. Sino ang nagka-boyfriend na? Before. Si Jo. Hindi boyfriend. Hindi Ah, boyfriend yeah. eh. Pero parang something like that. MU. MU po. Okay. Feeling Pero naman. sino ang hindi pa nagkaka-boyfriend? Before. Before B. Wow, ang ano ah. Official po. Sino? Okay. Bawal ba magka-boyfriend? Bawal. Wow. Ay, bawal? Bawal. Love band. Meron ba kayong agreement na group muna? Bawal? Korea? Interesting. Respect the decision. So sana, hindi sila pinilit. Parang muna. Kaya naman po pagsabay. Nasa contract. Secret lang. Bawal boyfriend. Kasi ang problem mo yung concentration. Pero sinabihan din po kami ni Direct naman po. There's one time na, parang overtime ililip ko. Pero yun nga po, yung worry kasi nila, nagde-distract. Wala silang boyfriend pero according to TikTok, marami nag-claim na asawa nila. Members ng Beanie. Ayan. Loophole. Exactly. Where do you get inspiration? Family. Number one. Ano na yan? Taga na. Sa mga bayarin po. Bayarin na. Kuryente. Where do you get inspiration? Bayarin. Opo kasi, ano po alipin kami ng mahal na bayarin. Alipin. Sino ang pinakamatipid sa inyo? Ako. Matipid. Claiming. Hindi. Wala po. Ayaw tanggapin ni Aya na siya yung pinakamatipid. Nagulat siya. Mga tinatago niya lang yung mga gastos niya. Wala kapag isang lagi kang nag-ano big time. Wala po. Wala po. Hindi. Sino ang pinakamagastos? Si Sheena. lagi pong may parcel. Hindi ka. To din. Sa ano lang ako? Furniture. Kasi nag-invest na ako sa furniture. Furniture. Hindi rin. Halo. Hindi rin mix. Okay. Sino ang pinakatahimik sa bahay? Si Gwen. Si Gwen po. Nasa ano lang po siya, Beth? Nasa bahay. Sa double deck. Mysterious. Sino ang pinakamasipag sa rehearsal? Lahat. Safe answer. Bawal naman. Sino ang pinakamalakas kumain? Lahat. Chiki. Opo. Si Stacy ano takaw tingin mo? Yeah. A heartbreak. Wala. Wala. Sa Gwen daw. Wala. Wala pa. Si Gwen? Meron, yes. Si Aya? Before. It's fine. Ano? Hindi po nadurog ang puso. Hindi po. Tinawanan ko lang. Oh.
Yung wala. No comment po. Huli. No comment. Ay, ano ko po? Okay. So as we end our interview, siguro no, ano ang you can give me a life verse biblically or a life lesson na hawak-hawak nyo, dala-dala nyo, panghabang buhay. Favorite verse ko po, the pain that you've been feeling right now cannot compare to the joy that is coming. Romans 8:18. Uy, Parang ganda. every time po na nalulungkot ako, parang pinangahawakan ko lang yung Bible verse na yun na, okay, sige, hayaan ko nang maranasan ko lahat ng lungkot. Kasi alam ko na mas grabe pa yung joy na ibibigay sa akin ng Lord God. Very complex character si Maloy, no? Parang dito sa words lang to, makita natin na may deep side din siya. So, hindi lang puro fun, tsaka talent. Very deep din yung intuition niya. Trust the process. Kasi duman po ako sa point ng actually nag-quit po ako before dito sa project mo. Sabihin, Opo, nag-quit ako before. Opo, yun yung mga time na gulong-gulo yung isip ko. Talaga, as in, I feel so lost. Ganon. Dala-dala ko po ito since nung nag-audition pa. Always do your best and God will do the rest. Siguro sa akin po, I've always said this since the start, na dreams will only stay dreams unless you act upon them. Agree? Ako po, always try your best to live in peace. If may option naman na pwede namang mapayapa na lang ako, then piliin ko na lang yun. Talagang Ang ganda sa picture na to. tanggalin ko muna yung mga negative thoughts. Always look at the positive side. Ako po, sinando sa akin ni Ate Ike, si visual director po namin. Malalaman mo na may paparating na blessing sa'yo kapag may tinatanggal na si Lord sa'yo. Kasi He's making space. Interesting. Parang positive way of thinking about losing things. Ganda nun. Oh, Ako po, everything happens for a reason po. And a lesson. Agree naman. Yun lagi kung may mangyayari mang hindi maganda or maganda, lahat yun plan ni Lord. Ako po, Batang super palit. simple but it has been effective ever since. Let go and let God. Ito po yung sinasabi ng dad ko in all the times na may challenges po. Ito po yung sinasabi niya and Oo, student Aya. ako din po and effective po siya talaga. Ayun, so very fulfilling process of knowing more about Beanie's history tsaka yung mga pinagdaanan nila. From now on, kapag nanonood tayo ng video, mas ma-appreciate natin lahat ng ginugol nila. So, ayun, mas napalapit yung puso natin sa Beanie because of all of those sharings tsaka yung wise words of wisdom na nila. So, suggest lang kayo ng iba pang mga content na papanoorin natin, either Beanie, other P-pop, or eventually other kinds of music as well. And kita-kits!